Kapalit ng pagpapalaya sa ilang hostages ng Hamas, pumayag na din ng Israel na itigil pansamantala ang kanilang mga ginagawang pag-atake sa Gaza. Ayon sa pahayag ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, pumayag silang itigil ang bakbakan sa loob ng 4 na araw upang bigyang daan ang pagpapalaya ng Hamas sa 50 mga bihag na pawang mga kabataan at kababaihan. Kapalit nito, kailangan ding palayain ang 150 mga Palestinian na nakakulong sa Israel. Pati na rin ang pagpapapasok ng humanitarian aid sa Gaza. Inaasahan naman na ngayong araw ay papakawalan na ang 50 mga hostages ayon sa ulat ng Israeli media. Hanggat hindi raw nawawala ang mga banta sa Israel, ay hindi pa rin nila ititigil ang digmaan, pagbibigay diin ni Prime Minister Netanyahu. I want to be clear, the war is continuing. The war is continuing. We will continue it until we achieve all our goals. Dagdag pa niya na ipinahayag na rin niya ang parehong mensahe sa isang phone call niya kay US President Joe Biden. Sinabi rin niya na inutusan niya ang Mossad Spy Agency para hantingin ang mga leader ng Hamas kahit nasaang lupalop pa sila ng mundo. Ang mga efforts na ginawa para sa ceasefire ay nagkaroon na naman ng isa pang hadlang nang sabihin ng Israel National Security Advisor sa isang late-night announcement na ang kasunduan ay hindi e-epekto bago mag-Biyernes, isang araw na pagkaantala sa inaasahang orihinal na araw. Walang binigay na dahilan si Tsachi Hanegbi tungkol sa pagkakadelay, ngunit sinabi ng Channel 13 TV na mayroon pa ring natitirang minuto para ma-clear out ang mga detalye. Kilala niyo ba ang Israel's greatest general? Siya ang utak sa pagkapanalo ng Israel sa mga Arab countries. Alamin natin ang kanyang kwento. Sa gitna ng magulong estado ng Israeli military history, isang pangalan ang di makakalimutan ng maraming Hudyo. Ang pangalan na ito ay Moshe Dayan. Si Dayan ay simbolismo ng kapangyarihan, katatagan at kagitingan. Kilala rin si Moshe Dayan bilang highest-ranking soldier ng Israel. Narito ang kwento ng magiting at mapusok na si Moshe Dayan. Paano ba siya umangat sa Israeli military? Ano ang mga nagawang kagitingan ni Moshe Dayan para sa Israel? At ano ang kontrobersyang umikot sa buhay ni Moshe Dayan? Bago natin ipagpatuloy ang istorya ng buhay ni Moshe Dayan, huwag niyong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa JP Amazing Stories. Noong May 20, 1915, pinanganak si Moshe Dayan sa kibbutz ng Degania Aleph, malapit sa dagat ng Galilee sa Palestine. Lumaki sa hirap si Dayan at sumabak siya sa pagsasaka sa murang edad. Dahil sa mga pagsubok na kanyang hinarap, naging malapit siya sa komunidad at nagkaroon din siya ng importanteng koneksyon sa lupain. Naging maganda naman ang pagpapalaki ng mga magulang ni Moshe sa kanya. Ang ama ni Moshe Dayan ay isang prominenteng miyembro ng Kibbutz Degania. Ang ina naman ni Moshe ay isang masipag at mabuting ina. Nang tumungtong sa edad na 15 si Moshe Dayan, sumali siya sa Hagana, isang Jewish paramilitary organization na naging pundasyon ng Israeli Defense Force. Dito nagumpisa ang military career ni Moshe at nagkaroon din siya ng matinding physical at warfare training. Natutunan rin ni Moshe Dayan ang military strategic planning at ito ang nakatulong sa kanya para maging epektibong pinuno. Mabilis na umangat ang ranggo ni Moshe Dayan, kaya naman nirerespeto siya ng maraming sundalo at military officers. Samantala, lumala naman ang tensyon sa gitna ng mga Hudyo at Palestino. Dahil sa matinding sigalot na namumuo, tumatag palalo ang dedikasyon ni Moshe Dayan sa Zionism. Tumulong siya sa pagdepensa sa mga Israeli communities at pinakita rin niya ang kanyang tactical skills sa mga operasyon. Pinangunahan ni Moshe Dayan ang mga iba't ibang operasyon laban sa Arab insurgents. Epektibo ang mga operasyong nilunsad ni Dayan dahil mabilis siyang mag-isip at kaya niyang mag-adapt sa kahit na anong sitwasyon. Wala ring takot si Dayan, mas gusto niyang kumilos ng mabilis at walang alinlangan. Noong 1938, isang maliit na grupo ng Arab rebels ang lumusob sa settlement ng Nahalal. Agad na naglunsad si Dayan ng counter-attack gamit ang kanyang maliit na grupo ng mga sundalo. Dahil sa counter-attack na ito, maraming buhay ang nailigtas sa Nahalal
at lalo pang tumaas ang respeto ng mga Hudyo kay Moshe Dayan. Ang pag-atake ng mga Arab rebels ang naging ugat kung bakit lalong naniwala si Dayan na dapat nang mabuo ang isang Jewish home sa Palestine. Mas lalo ring naging handa si Dayan na depensahan ang kanyang mga kapwa Hudyo sa pamamagitan ng epektibong military strategies. Pagsapit ng World War II, sumali si Moshe Dayan sa British Army. Ito ang masasabing turning point ng karera ni Moshe Dayan dahil nagkaroon siya ng matinding military experience at kaalaman. Natutunan din ni Moshe Dayan ang mga taktika ng Allied Forces laban sa Axis. Ito rin ang dahilan kung bakit mas lalo pang gumaling si Moshe Dayan sa pagpaplano ng military strategies. Lumalim din ang tactical insight ni Moshe Dayan, isang katangian na makakatulong sa kanya sa marami pang operasyon. Nang matapos ang World War II, nabuo ang Jewish state. Ito na ang oportunidad na hinihintay ni Moshe Dayan. Napunta siya sa forefront o harapan ng makabuluhang pangyayari ng Israel history at dito mas lalong makikilala si Moshe Dayan. Dahil sa Holocaust na isinagawa ng mga Nazis, tumindi pa lalo ang kagustuhan ng maraming Hudyo na palakasin ang Jewish state. Walang inaksayang oras si Moshe Dayan. Pinuntahan niya ang mga Jewish communities at kinuha ang tiwala ng maraming Hudyo. Naawa rin si Moshe Dayan sa mga Hudyong naging biktima ng Arab insurgency at karahasan. Sa isang operasyon, nagkaroon ng matinding injury si Moshe Dayan. Isang bala mula sa sniper ang tumama sa binoculars ni Dayan. Dahilan upang mabasag ang lens at matamaan ang mata ni Dayan. Hindi na naisalba ng surgery ang mata ni Dayan at kinailangan niyang magsuot ng eye patch. Bagamat ayaw ni Moshe Dayan na magsuot ng eye patch, pinili niya itong maging parte ng kanyang personalidad. Ang eye patch ay naging simbolismo ng katatagan sa gitna ng pagdurusa. Lalong tumatag ang loob ni Moshe Dayan at pinagpatuloy niya ang pamumuno sa maraming Israeli soldiers. Pagdating sa aspetong pisikal, nakatulong ang eye patch kay Moshe Dayan. Mas lalong nakapag-focus si Dayan sa kanyang objectives at nakabuo siya ng mga estratehiyang makakatulong sa military operations ng Israel. Kumalat pa ang mga haka-hakang ginagamit ni Moshe Dayan ang kanyang eye patch bilang isang intimidation strategy para katakutan siya ng kanyang mga kalaban. Ngunit para kay Moshe Dayan, ang eye patch ay visual reminder ng kanyang sakripisyo at pakikibaka. Sa paglipas ng mga taon, lalo pang umusad si Moshe Dayan sa mga ranggo ng Israel military. Napagtanto rin ni Moshe Dayan na dapat na talagang magkaroon ng isang unified military force ang Israel. Hindi na epektibo ang iba't ibang mga paksyon at mercenary forces, kaya naman noong 1947, laking tuwa ni Moshe Dayan nang sumapi ang Haganah sa iba pang mga grupo para mabuo ang Israeli Defense Force o IDF. Noong 1948, pinangunahan ni Moshe Dayan ang Israeli frontline at naging commander siya ng 89th Military Battalion. Si Dayan ang naglatag ng depensa ng Israel at naglunsad din siya ng mga operasyon para palayain ang mga teritoryong sinakop ng Arab countries. Kakaiba ang mga ginamit na strategies ni Dayan dahil alam niya na hindi sapat ang conventional warfare para manalo sa maraming kalaban. Gumamit siya ng night raids para matsyempuhan na nagpapahinga ang mga kalaban. Bukod sa night raids, kilala rin si Dayan sa paggamit ng surprise attacks kung saan tina-target ng Israeli forces ang mga mahihinang posisyon ng mga kalaban. At dahil sa mga epektibong military strategies ni Moshe Dayan, nanalo ang Israel sa gera. Na-promote din si Moshe Dayan bilang isang major general at siya ang inatasan na dumepensa sa southern Israel. Pagsapit ng 1953, lalo pang umangat ang ranggo ni Moshe Dayan at na-promote siya bilang Chief of Staff ng Israeli Defense Force. Nadagdagan pa ang mga humanga at rumispeto sa kagalingan ni Moshe Dayan. Tinaguri ang bayani si Moshe Dayan ng maraming Hudyo. Ang ambisyon ni Moshe Dayan ay umabot rin sa politika nang maging kasapi siya ng Israeli Parliament at malagay sa iba't ibang posisyon. Mula sa pagiging Minister of Agriculture ay naging Minister of Defense si Moshe Dayan. Tumulong rin si Moshe Dayan sa paggawa
at pagpapatupad ng Camp David Accords. Nagkaroon ng peace treaty ang Israel at Ehipto dahil na rin sa diplomatic strategy ni Defense Minister Moshe Dayan. Sa panahon ng Six-Day War kung saan pinagtulungan ng Arab countries ang Israel, naisip ni Moshe Dayan ang mabilisang pagkilos ng Israeli Army. Naglunsad siya ng preemptive strikes laban sa Egyptian airfields. Dahil sa pag-ataking ito na isinagawa noong June 5, 1967, gumuho ang air power ng Ehipto. Halos wala ring pahinga si Moshe Dayan dahil kailangan pa niyang i-coordinate ang ground operations ng Israeli military. 2 araw pagkatapos ng preemptive strikes sa Ehipto, bumagsak ang Jerusalem sa mga kamay ng Israeli forces. Alam ni Moshe Dayan ang strategic importance ng West Bank na kontrolado ng Jordanians. Nang bumagsak ang Bethlehem at Jericho, nagtungo si Moshe Dayan sa West Wall at pinahayag niya na nakubkob ng Israel ang pinakabanal na lugar sa mundo at hindi na ito mababawi pa mula sa Jewish state. Sa kabila ng respeto at admirasyon na natanggap ni Moshe Dayan, may mga nasama ring kontrobersya. Isa na rito ang malamig na pakikitungo ni Moshe Dayan sa mga Palestino. Ayon sa mga eksperto, handang gumawa ng mga mahihirap na desisyon si Dayan para sa national security ng Israel. Tinuring din ng mga eksperto na uncompromising hardliner si Moshe Dayan at di siya basta-basta sumusuko. Mas gugustuhin pa ni Dayan na kontrolin ng Israel ang mga teritoryong nakubkob nito kaysa ipadaan sa annexation. Para kay Dayan, mas makakapaglatag ng negosasyon ang Israel kapag hawak nito ang mga teritoryo. Nag-focus din si Moshe Dayan sa pagpapalakas ng Israel Defense Force at mga sundalo ng Jewish state. Isa pang kontrobersya ay ang pagiging risk-taker ni Moshe Dayan. Napatunayan ang pagiging risk-taker ni Dayan nang maglunsad siya ng operasyon para kubkubin ang Golan Heights na hawak ng mga Syrian forces. Dahil sa surprise attack, nagkaroon ng upper hand ang Israel kahit na mas malakas ang depensa ng Syrians. Pagkatapos ng Six-Day War, naharap si Moshe Dayan sa matinding responsibilidad. Kailangang i-maintain ni Moshe Dayan ang seguridad ng Israel at kailangan din niyang asikasuhin ang pangangailangan ng Palestine population. Pinangunahan ni Moshe Dayan ang civil administration sa West Bank at Gaza Strip. Nagpatayo siya ng mga paaralan at daan para sa economic growth ng mga teritoryo. Subalit hindi sapat ang mga projects na ito, lalong lumalim ang hidwaan sa gitna ng Israel at Palestine. Alam ni Moshe Dayan na dapat puksain ang ugat ng hidwaan sa pamamagitan ng diplomasya, negotiation at long-term strategic planning. Ang pinakamalalang kontrobersya na nakabalot sa pagkatao ni Moshe Dayan ay walang iba kundi ang kanyang personal hobby. Mahilig mangolekta si Moshe Dayan ng antiques at interesado rin siya sa history at archaeology. Mayroon ding contact si Dayan sa isang madiskarting antiques dealer na lagi niyang kinukuhanan ng mamahaling artifacts. Naging mahusay din si Moshe Dayan sa archaeology at alam niyang hanapin ang mga lokasyon ng mamahaling antigo. Ang mabilisang pagunlad ng karera ni Moshe Dayan ay naging tulay para makahanap siya ng mga artifacts sa iba't ibang lokasyon. Sa loob ng 3 dekada, ginamit ni Dayan ang koneksyon at kakayahan para makuha ang mga artifacts sa loob at labas ng Israel. Nagalit ang Israeli archaeology community sa pagkuha ni Dayan sa mga artifacts, pero wala naman silang magawa dahil maganda ang reputasyon ni Moshe Dayan sa Israel at respetado siya ng maraming Hudyo. Hindi nga naman maitatago ang isang sikreto habang buhay. Nalaman ng publiko ang ginawang pagnanakaw ni Dayan ng historical artifacts dahil kumalat ang mga litratong kinuha ng isang helicopter pilot. Ang ebidensya ay nanggaling sa Sinai noong 1956 nang pinuntahan ni Moshe Dayan at ng kanyang puwersa ang Sarabit al-Khedim. Pinakuha ni Moshe Dayan ang 3 malalaking stone pillars para dalhin sa Israel. Ayon kay Dayan, mahalaga sa national importance ang pagdala ng stone pillar sa Israel. Habang dinadala ng helicopter ang isa sa mga pillars, nawalan ng kontrol ang piloto. Hindi bumagsak ang helicopter,
pero nalaglag ang isang pilar at nawasak. Nalaman ito ng archaeological community at general public, kaya naman marami ang nagalit kay Moshe Dayan. Nang sumabog ang Yom Kippur War noong 1973, nagkaroon ng maraming pagkakamali ang Israeli military dahil hindi nakapaghanda si Moshe Dayan. Hindi rin sinunod ng Military Council ang mga suhestyon ni Moshe Dayan dahil taliwas ito sa doctrine ng Israel. Di katagalan nagkaroon din ng breakthrough ang Israeli military at napagtagumpayan ang Yom Kippur War. Ang naging kapalit nito ay maraming Israeli casualties at pagkawala ng ilang mga teritoryo. Noong June 1979, nagulat ang buong Israel nang ma-admit si Moshe Dayan sa Sheba Medical Center. Nakaramdam si Moshe ng pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga. Ayon sa mga tests, may colon cancer si Moshe Dayan pero hindi ito kumalat. Nakaapekto ang sakit sa trabaho ni Dayan pero hindi pa rin siya sumuko. Sumali pa rin siya sa mga diskursong pampulitika kahit na laging hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Lagi rin namang nagpapalabas ng update ang medical team ni Moshe Dayan at sinasabi nila na gumaganda ang kalagayan ng Defense Minister. Ang di alam ng publiko, lumalala na ang kondisyon ni Moshe Dayan at bumabagsak na ang kanyang katawan. Limitado na rin ang mga updates na pinalabas ng medical team, kaya lalong nag-alala ang maraming Israelis. Isang araw, pinahayag ng isang radio broadcast na pumanaw na si Moshe Dayan dahil sa isang massive heart attack. Nagulat at naghinagpis ang Israel sa pagkamatay ni Moshe Dayan, ang magiting na bayani at ang pinuno ng Israel Defense Force. Nagkaroon ng matinding vacuum sa Israeli military dahil hindi nila alam kung sino ang papalit sa magaling at magiting na si Moshe Dayan. Ginanap ang state funeral sa Nahalal Village kung saan lumaki si Moshe Dayan. Sa Nahalal rin nabuo ang pangarap ni Dayan na ipaglaban ang Jewish state ng Israel. Hindi maitatanggi na malaki ang naging impact ni Moshe Dayan sa military history ng Israel. Ang buhay ni Moshe Dayan ay testamento ng epektibong pamumuno na hindi lang limitado sa military affairs bagkus umabot din sa political arena. Si Moshe Dayan ay isang halimbawa na ang isang determinadong tao ay kayang humulma sa pagkakabuo ng isang namamayagpag na bansa. At ito ang kwento ni Defense Minister at Commander Moshe Dayan, ang magiting na Israeli hero.